For this episode, pag-uusapan naman namin ang mga financial habits na sana natutunan namin earlier. Yan. Kahit na medyo bata pa naman tayo na nagsimula sa career or business na to. Ako, I was 23. Kayo po ba? 22. 22, oh. Younger. Pero ito pa rin yung mga habits na sana kung natutunan natin or alam natin nung mas bata pa lang talaga. I think mas malayo na yung trajectory natin. Pero yun nga, i-share natin yung mga to. Bakit nga ba pinag-uusapan natin yung mga ganyan? Kasi naniniwala kami na ang greatest teacher ay yung experience talaga. And syempre, mas maganda rin to learn from other people's experiences. Kung mas maaga tayo nagkamali, maaga tayo naka-experience ng mga mistakes na yon, yun yung mga biggest lessons na magko-contribute to our growth and mga bagay na makakatulong for us to become successful as young as possible. And napagkwentuhan din natin kanina, Miss Tin, na yung formative years ng isang tao, malaki yung magiging epekto or impact nun sa buhay niya. Kahit na matanda na, kahit nasa 20s or 30s na, marami pa rin yung, di ba, nag-healing from whatever happened nung bata pa. So, itong mga bagay na to, pag-usapan namin na, kung siguro nung mas bata naturo sa school or alam din ng parents natin that time, nasimulan na rin natin agad. Pero at least, di ba, ngayon natutunan natin, ina-apply natin, and sinishare din natin sa iba. Hopefully, makapag-positively din na ma-impact din sila and makapag-start kung hindi pa. Formative years na yun, ito yung 0 to 12 years old. Whatever man yung pinasok mo ng mga learnings and mga na-experience mong memories mula pagkabata, di ba meron nga na healing from childhood trauma kapag negative side, pag happy side naman, yung mga moments na na-savor mo, na naglalaro sa labas, nagpapatintero, pitiw, yung mga laro namin dati. Tsaka ng mga parents natin ngayon. And then, syempre, sino yung mga nag-alaga sa'yo? Yun yung very close to your hearts na kahit na hanggang ngayon, nag-contribute to who you are today. Meron kaming 4 na gustong i-share, isa-isahin natin. So, number 1 dito is sa creation side. And hopefully, we learned earlier about the importance or concept ng pagkakaroon ng business. Elaborate mo nga yun, Miss Tim. Kasi di ba sa family of business owners, kung yun ang napamana ng kanyang parents, saka ng grandparents, maliliit pa lang sila, natuturuan na sila humandle ng pera. Kasi nga ang goal is maging generational yung effect ng business na pinaghihirapan ng buong family. Pag nag-aral ka, gumraduate ka ng college, hindi ka lang talaga mangungupahan as empleyado, kundi magtatayo ka ng sariling business. And syempre, para makatakbo ang isang business, one of the skills na kailangan natin talagang matutunan ay yung selling portion. Kahit na nag-a-apply ka sa trabaho, you sell yourself. Pero yung dito rin naman, kailangan mong maibenta ano yung features or benefits especially ng mismong product or ideas na binibenta mo. Yung sa akin naman, yung take ko po dito, kasi di ba po sa system natin, education, yung naituro or na-receive namin na key to success is mag-aral kang mabuti para makakuha ka ng good grades, para makapagtapos ka ng pag-aaral, makahanap ka ng magandang trabaho, mag-land ka sa high-paying job, eventually retire. Ganun nakalatag ang magandang kinabukasan para sa amin. And yun na, sinunod ko yun. Yeah, Nag-aral ako ako din. mabuti, nakinig sa teachers, nagpasa ng projects, ginawang lahat para maka-graduate on time, and then nagtrabaho. Pero ang loophole sa ganun po kasi, nagmamanufacture tayo ng maraming employees, mindset, matatalino na mga tao, capable, mag-aral na mabuti para makapagtrabaho. So, karamihan talaga, employment yung hinahanap. So, our country, every year maraming graduates, maraming manufacture na workers, pero iilan lang yung businesses talaga that can accommodate these people na naghahanap ng trabaho. So, hindi talaga na-build yung entrepreneurial mindset sa maraming tao. And ganun din po ako. And I had the wrong mindset about selling.
Parang noon mismo ko nakakahiya yung Ako rin. nakakahiya magbenta, parang Baka isipin nakakababa nila ng na nagbebenta ka, ganyan. Pero yun nga yung gaya ng sabi niyo po, everyday nagbebenta tayo. Binebenta natin yung ideas natin. Kapag halimbawa, panoorin natin yung gantong movie, di ba? Parang binebenta ko yun. Binebenta ko yung idea na manonood kami ng movie, or kapag nag-a-apply ako, binebenta ko sarili ko para kunin ako sa job. Yun na mismo yung trabaho, parang may negative connotation na ang baba, and also I had to unlearn all of that nung nagsisimula ako. And parang hindi rin ako comfortable pag-usapan na I have to earn money. Parang may negative na kailangan ko ng pera, ganyan sabihin yon. And yung pag-produce naman talaga ng money is because you give value to certain people. So, ganun din naman sa employment. Kaya ka may sahod kasi you give value to that organization. Marami akong negative or limiting beliefs about selling na dito ko lang din natutunan na hindi masama na mag-grow ka in your income, and the only reason naman bakit ka mag-grow is because you've added value to people. Kaya hindi masama magbenta kasi yung binebenta mo is something na kailangan nung taong pinagbebentahan mo, and dapat naintindihan niyang kailangan niya yun. So you added value to that person, and usually ang compensation nun is in money na form. So yun yung isa sa sana maaga kong natutunan na selling is not bad, and selling will really help us to grow as a person. Learning sales will help us grow as a person, and learning sales will make us more of a problem solver, and we help other people, ganun siya. And makaka-receive ka lang ng money if nakapag-add ka ng value, and it's such a beautiful thing. So sana yun maaga sana pa lang na natutunan ko yun and na-embrace ko yun, kasi nag-hold back sa akin for the longest time yung maling mindset about selling and business, na people who are earning so much are bad people. Kasi yun yung napapalabas sa TV. So, I don't wanna earn that much. I don't wanna talk about money. Okay na ako sa ganito. Pero hinuhold back pala ako nun sa matagal na panahon. And yun, dahil yun yung mindset ko growing up, simula bata. Kahit na nandito na ako, first few years ko dito, yun yung in-unlearn ko. Hindi siya automatic na na-embrace ko. I wish natutunan ko yun, na-realize ko yun nung mas bata pa. Yun yung take ko dito, Miss Tin. Ganyan yung experiences ko rin. Kasi kapag nga lumagpas ka na doon sa formative years, tapos nag-start ka lang mag-sell, after mo makakuha ng mga hindi magagandang message or connotation sa pagbebenta, or yung mga nakita mong ginagawa ng iba na hindi tuloy effective, nakakapag-create na ng fear sa'yo, kaya tuloy ang hirap i-unlearn. Compared kapag mas bata, turo ito sa ating mga kids, na kahit na play money ka nag-start, di ba maturo mo unti-unti na how to manage money, to practice it. Tapos, if you have a skill, kahit na wala kang money, you can offer it to other people and then get money for it. And then yung baon mo, may extra ka na 50 pesos, 20 pesos, bili ka ng biscuit, tapos ibenta mo sa mga classmates mo. Yung mga little things, nakakapag-create siya syempre ng self-confidence na I am capable. Tapos na pwede naman pala, na nag-start lang ako sa 20, tapos next time kikita ka na ng more than that. Mayroon ka ng extra money. After that, ang goal nga lang ng parents is syempre, i-translate yung mga business terms into terms na naiintindihan lang din ng bata para excited sila na matutunan ito, na kapag kumita ka ng 20 plus or ng 500 pesos, anong bibilin mo? Yung gagawin siya na reward system by developing yung ganong skills. And yung makapag-create tayo ng gamification para yung term na fixed cost, inventory cost, pag nag-stock ako dito ng mga vitamins, di ba? Tapos hindi mo to na benta, nag-occupy siya ng space sa cabinet mo, lalo na kung sa ibang bagay na yun, meron ka ng warehouse, inventory cost yun for you, kaya kailangan mo yung mabenta. So, kapag natutunan ko yun ng mas maaga, for sure, mas maaga rin ako naging successful. Oo. Yan. Yan yung bagay na gusto ko rin matutunan.
And in the future, if, ayan, may pamangkin na, ituturo na.